beloved Boss Mike Cervera. So eto na, nako, grabe no, daming nangyari. O sa pagkawala natin mga kababayan ng mga halos sa humigit kumulang 1 linggo, grabe no, tindi na mga nangyari. Akala nung iba, hindi totoo yung sinasabi ni Boss Mike na matatanggal si speaker, hindi totoo yan, hindi mangyayari. Ayun, nangyari. 'Di ba? Nangyari mga kababayan eh. Sino ba naman ang mag-aakala na matatanggal yun? Di po ba? So ano na nangyari ngayon? Tapos ngayon mga kababayan, yung pong ilan, abay, nagagalit. Bakit kayo magagalit kung matanggal si speaker? Dapat lang naman. 'Di ba? Dapat lang naman na matanggal. Kayo talaga, oo. Ang problema, mga kababayan, kailangan, kapag tayo sinabi natin na tayo laban sa korupsyon, dapat lahat, huwag tayong mamimili. Hindi naman tayo mga DDS di po ba? Na kahit na lantaran na yung pagnanakaw ni Sara, di ba? Amin pa rin sila ng amin. Di po ba? Wala pa rin silang makita. Kahit kitang-kita na ng 4 na mata natin. Ano magiging pagkakaiba natin sa kanila ngayon? Kung ang gagawin natin ayaw natin tignan yung ilang parte na ganun na nga na nagpapabigat na si Martin Romualdez sa Pangulong Bongbong. Nakita nyo ngayon ang ginagawa nila. Gamit na gamit po nila yung pong salitang Sandro, yung tsuhin mo, maraming ninakaw. Kita nyo, sino ho ang tinatamaan? Di po ba ang tinatamaan na yung mga Marcos? Yan, mga kababayan ko. Kailangan na dapat linisin niya yung kanyang pangalan kung walang talagang kasalanan. Di po ba? Hindi yung inaabsuelto na natin. Marami po kasi mga kababayan, inaabsuelto na Di po ba? Bakit hindi natin hayaan na siya mismo ang magpatunay na wala siyang nagawang kasalanan? Di ba? Direk Freddy, nandiyan ka ba? Oo. Hindi yung iba nating mga kasama, wala na sila na yung nagsasabi, walang kasalanan. Walang kasalanan agad. Kayo na kagad yung umabsuelto. Hindi ba pwede na antayin natin na siya mismo ang luminis sa pangalan nito? Yun po yun, mga kababayan. Di po ba? Kaya nga eto ngayon, mga kababayan, nakita nyo, yung pong ginawa kanina nung matandang Chabit, ayun, mga kababayan, wala ring kabusugan. Kita nyo, kung ano-ano rin na sinasabi, pero wala rin naman. Sabi nung mga tao, pasabog daw si Chabit. Anong pasabog? Meron bang pinasabog? Parang sumabog pa yata yung tenga niya, di na makarinig Di ba, mga kababayan ko? Parang mas sumabog pa yung tenga ni Chabit kasi wala na hong marinig. Di po ba meron pang dalawang tagabulong kaliwa at kanan, Yung pong taga-bato sa magkabilang tenga niya Di ba ba? Kaya alam niyo mga kababayan, sa panahon ngayon, lalo na at patapos na ang termino ni Pangulong Bongbong, marami nang magiging hudas. Isa na yan, si Chabit, tignan nyo. Ilan ho ang mga ipinasok niyan na mga empleyado sa gobyerno. Dahil hiniling neto. Pero nandiyan pa rin at kaya pa rin mga gat. Pagka ganun kasi, nasa dugo na ang pagiging traidor, yun na yun talaga. Diba? Yun na. Hindi na magbabago yung mga kababayan Hudas talaga yan. Kaya nga, mga kababayan ko, hudas daw talaga, sabi ni Direk Freddy. Di ba ba? Kita nyo mga kababayan, samantalang noon akala mo kung sino Di ba ba? Yaan. So, eto na. Magkakaroon ng rally. Tulad na sinasabi ko sa inyo, yung rally na yan, nagaganapin sa 21, mga kababayan, numero 1 na nag-organisa, yung company speaker mismo.
Hindi nyo ho alam, hindi nyo ho alam na ang nag-organisa niyan ay yung kampo mismo ni Speaker. O, kita nyo? O ngayon, sinasakyan ho ng mga makakaluwang grupo. Tulad ng kakampi ni Chavit na yung kalbo, si Celis, yung salita ng salita sa mga rally kahit nasa ilalim lang ng tulay, yung po yun. Wala hong mga bilang yun eh. Pag nag-rally sila, mga kababayan, 5 kasama na anino eh. Tapos mga kababayan, eto, may epal eh. May epal. Aangkinin nila mga kababayan, yung pong isasagawa naman na na rally sa 21. Hindi nga pwedeng magtawag doon ng bumaba ka, President Bongbong Marcos. Pero kasi bakit kasi, mga kababayan, nangialam pa dyan si Speaker, Dapat hindi na. Hayaan na lang natin kung sino ang mag-organisa. Tingnan natin, mga kababayan. Pero ngayon, tingnan nyo, wala akong problema. Manawagan tayo na dapat itigil ang korupsyon, na dapat mahalin natin ang bayan natin, ang bansa natin. Okay yun eh. Wala akong problema to, mga kababayan. Kaya lang nga nahahaluan. Baka mamaya sila ang magbanatan. Hindi maiwasan ang kaguluhan dahil sa magkaibang mga pananaw. Mamaya yung isa sinisigaw pula. Mamaya yung kabila sinisigaw dilaw. Mamaya yung isa dinidilaw berde. Dinagrambulan sila. Alam nyo naman, mga kababayan ko, yung mga DDS, tatanga-tanga. Di ba, mga kababayan ko? Yung mga DDS, mga kababayan, nuknukan ng mga tanga yan. Sa totoo lang ito, sample na lang. Eto na, pasok. Ay nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung pumutok. Kung ang Malacanang nagkataon na sa Mindanao, putang ina, matagal na yung nasunog. Di putang ina ng mga taga Luzon na wala. Tingnan nyo mga kababayan, ito yung bobong tagapagsalita ng mga DDS. Nuknukan ng tanga to, mga kababayan ko. Pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan nyo kung paano magsalita itong tagapagsalita ng kampo ni Digong. Eto. Yung tagapagsalita ng kampo ni Digong ay eto na. Putang ina yung taga Luzon. Kita nyo mga kababayan ko, minumura na yung mga taga Luzon. Kita nyo? Bakit po kami minumura na taga Luzon? Hinahamon kami ng taga Tondo, pati taga Luzon. Mas matapang daw taga Tondo, pati taga Luzon. Putang ina nyo. Kita nyo? Yan ang itsura, mga kababayan. Yan ang itsura at tagapagsalita ni Sara Duterte. Sige. Tagapagsalita ni Sara Duterte to sa mga rally. Pakinggan natin. Hinahamon yung mga taga-Tondo. Bakit wala kayo ngayon dito? Ngayong binabawi kayo ng mga buwisit ng mga congressman. Bakit wala kami? Ayaw naming sumama sa inyo. Hindi naman kami mga tangat katulad ninyo eh. Di ba? Ano ba pinaglalaban nyo? Ang tanong, ano ba pinaglalaban ng mga ito? Di ba? Ano ang pinaglalaban? Ang pababain si Pangulo at ipalit si Sara Duterte. Sino naman ang sasama sa inyong mga gunggong kayo? Di ba, mga kababayan? Itong mga gunggong na to, mga kababayan ko, sino ang sasama? Kaya nga iilan lang sila. Swerte na abutin ng 8 kasama pa anino, mga kababayan ko. Yan po yung mga yan na pinipilit na dapat daw samahan daw sila sa kanilang pinaglalaban para daw mapatalsik na si Pangulong Bongbong. Walang sasama sa inyo. Walang sasama. Taga Mindanao nga, ayaw kayo samahan eh. Hindi nga kayo dumami-dami. Di dapat kung talagang kayo ay matatapang, lahat ng mga taga lugar nyo, taga baryo, taga Davao City, dalhin nyo rito sa Maynila. Di po ba? Ganun yon. Huwag nyo idadamay sa katangahan at katarantaduhan ninyo yung mga gusto tahimik na buhay ng mga taga-Luzon. Di po ba? Tayong mga taga-Luzon, mga kababayan, marunong mag-isip at nag-iisip muna bago po sumama kung saan-saan. Tuloy, pakinggan nyo.
Bawal mainis, ha? Nagkataon na ang House of Representative ay nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung pumutok. Kung ang Malacanang nagkataon na nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung nasunog. Oh, kita nyo mga kababayan. Gago, di ba? Ganyan no, kagago yung tagapagsalita ni Sara Duterte. Oh, at pinagmamalaki pa to ng mga DDS, ano? Oh, tuloy natin. E di putang ina ng mga taga-Luzon na wala silang pakialam kahit binababoy na sila ng mga namumuno sa kanila. Bobo talaga mga kababayan eh. Oh, tignan nyo. Anong binababoy? Kayo ang nambababoy. Di ba? Hindi nyo kami malilin lang, hindi nyo kami maloloko. Eh yung mga taga Mindanao nga, hindi nyo maloko eh. Dahil kung naloloko nyo, kung naniniwala sa inyo yung mismong taga Mindanao na tinutukoy mo, eh bakit hindi lumuwas dito? Samahan kayo sa mga pinagagawa ninyo, sa mga pinaglalaban nyo, eh baka maniwala pa tayo. Ano? Eh mga kababayan, hanggang ngayon eh. Oo eh. Swerte ng abutin ng walo eh. Yung magkakasama mga kababayan tapos kakalatog lang ng kaldero eh. Di ba? Eh wala mga kababayan ko. Kaya kung talaga na maraming naniniwala sa mga to, eh di sana kasama nila diyan po sa rally na ginagawa nila. Eh mga kababayan, ang kasakasama pa kadalasan yung mga bayaran na mga taga-Luzon din na kung saan-saan pinupulot lang nila. Di ba? Tuloy! Tricycle driver, yung iba, yung mga hindi pumupunta dito. Tricycle driver, jeepney driver, Grab, lahat ng nagtatrabaho. Pag kayo ay hindi lumahok at nag-isa ngayon dito, kami na taga Mindanao pumunta dito, kayo wala kayong pakialam, putang ina yung lahat. Galit na galit. Walang pumapansin kasi ho sa mga ito. Kasi halatang halata naman po yung agenda nila mga kababayan. Ano po? Halatang halata. Yung agenda nila mga kababayan na gusto nila, eh patalsikin na si Pangulong Bongbong at ipalit itong si Sara. Yan yun. Oh, bukod doon, wala na. Eh sino sasama sa kanila? Pumunta raw sila na taga Mindanao. Ilan lang ba kayo? Ilan ba kayo na taga Mindanao na pumunta dyan? 3, 4, 5, 6? Eh nakita namin eh. Nasa ilalim kayo ng tulay. Ilan? Tatatlo lang yung kumakalatog ng puwet ng puwet ng kasirola o anirola, mga kababayan. Ano? Nako, mga kababayan ko. Ewan ko rito. Bakit ganire itong mga ere? Oo. So yan ho. Yan. Ito ho yung madalas ho na makikita nyo at maririnig nyo sa mga rally ng mga DDS. Kasi ho, ito tagapagsalita ho ni Sara eh. Tagapagsalita ho ng mga Duterte ito eh. Kaya ho yung bunganga, alam nyo na. Ano po? Alam nyo na, galit sa mga taga-Luzon, minumura na. Yung pong mga taga-Tondo, nasan na? Yung mga DDS na taga-Tondo, ano na? Minumura na kayo. Payag ba kayo niyan? Nako? Oo. Pag nakita ni JC De La Cruz yan, baka mamaya sapakin yung mukha niyan. Oo. Ito na. Sundalo! Tingnan nyo, pati tricycle driver, pati pedicab driver, jeepney driver, lahat na mga kababayan, no? Oo, lahat na. Pulis, estudyante, lahat ng mga Pilipinong nag-aral, hindi ba kayo nakakaintindi ng lingwaheng Tagalog o sa... Tanga lang kayo. Nakakaintindi kami. Kahit nga nakapikit naunawaan namin Kahit yung kilos nyo, alam namin kahit na maglingwahe kayo ng mala ET. Alam nyo yung lingwahe ng ET, mga kababayan? Ganyan tayong mga nandito sa Luzon, mga kababayan, hindi tayo maluloko ng mga ganitong itsura, no? Sorry pero totoo, no? Wala sa itsura niya yung gagawa ng mabuti. Na kahit na pagsasaksakin mo ito ng maraming beses, buhay pa rin to yung mga ganitong itsura. Ano po? So, yan, pinipilit ho nila na tayo, sumama daw sa pinaglalaban nila,
alam naman nila, alam naman natin ang katotohanan, inuulit ko lang, na talagang ang nais ay pabagsakin lang si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nangyari. Ano po? Our beloved Boss Mike.